Okay, the session is now being recorded. So the topic is now all about uh, the variable length subnet mask, no? So later we will be applying or creating a BLSM and paano natin magagamit na method na to in the route summarization. Okay, BLSM originally, sabi nga ang one of the definition of the BLSM, pinaka masasabi kong one of the best definition or short definition ito, subnetting the subnet. So paano yun, guys, no? How can we subnet a subnet? When we say subnetting, yan ay borrowing of host bits, no, from the host, no? So magsasubnet ka pa doon, kumbaga mangunta ka doon sa inutangan, parang ganun, no? Okay, halimbawa, ito yung network mo. Paano mo pagkakasya yung different, halimbawa, meron kang 30 host, 55, 25. So usually ganyan yung paano mo ito ba pagkakasya within the specific network range, no? So again, we need to determine which is the good mask that can accommodate yung host na pinakamalapit, no? Halimbawa, ito guys, no? Ano ba tong 255.255.252 slash 30 to kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung kanyang subnets, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung host. 2 raised to 2 minus 2 is 2. Tapos ito yung sinabnet natin. Kaya pag inad mo to 252, na kaya mag-provide ng host addresses kada subnet, no? Ito naman, 192, ibig sabihin, slash 26, kung di ako nagkakamali, na kaya mag-provide ng 2 raised to 6 yan, kung di ako no? Meron kang 64 minus 2, 62 host. Di ba? Tapos ito namang 192, di ba, alam na natin, can be used, no? Na hindi natin waste yung mga addresses na instead of using 192.168.1.0/24 na kaya ma-accommodate ng 254, within sa 192, kaya natin ma-accommodate nung sapat lang, yung pinakamalapit sa kanya. No? Now, what are the features? Tandaan nyo, forget class A, class B, class C, class D. Kasi yung mga yon ay classful. Dito, gumagamit tayo ng classless. Ang tawag pa natin is the uh, classless uh, CIDR, the classless interdomain routing. Interdomain routing, no? The CIDR. Okay? Classless protocols ang gagamitin natin, no? Halimbawa, sa dynamic routing, no? Ang ginagamit ng classful RIP DP1, version 1. Tayo gumagamit ng version 2, no? Yung kasi ginagamit for dynamic routing. Okay? So, classless ang ginagamit, no? Ang deployment ng ating BLSM. Na ibig sabihin, we do not rely on the first octet, but rather on the subnet mask. We can vary the subnet mask. Yan ang ibig sabihin nito, no? And as well as, may mga advantages siya. Siyempre, ang BLSM, pang large-scale network. Kaya dynamic routing. Kaya ibig sabihin, mas malalaki ang network, no? Okay, now, makakapag-perform tayo ng route summarization, route aggregation, no? Makakagawa tayo ng, ma-reduce natin yung routing table natin. Okay? Those are the features of the BLSM. Okay, now, dito guys, no? Bigyan ko na kayo ng example ng features ito. Sabi nga, nagiging mas efficient yung IP address natin. Later, I will be giving you a one of the examples on how to address this. Tandaan nyo, paano ba gamitin? Ang pinaka-technique, magsisimula ka doon sa largest network.
No? Arrange the network from the largest to smallest. Then you will write the appropriate subnet mask. Write down the subnet numbers. Later, I will be giving you example. No? Now, for smaller segments, you can take one of these newly created subnets and apply a different, more appropriate subnet mask. So, yun yung usually. Okay, I think we can give an example. Siguro medyo malabo ito, no? I can give you ito, no? Meron tayong paint. Saan ba yun? Ayan. Magbibigay ako ng example na kung saan i-apply natin yung tinatawag natin na subnet mask, no? O yung BLSM. Okay? So again, tandaan nyo, one of the rules, ang BLSM natin is subnetting a subnet, no? BLSM makes it more efficient of available ID o network ID, no? Okay, halimbawa, ito yung requirement to. Let's say, design an IP plan. So ito na lang na mas madaling isulat ko na lang. An IP plan, no? That would be able that would, that would be able to handle the network below. Okay, so let's say for example, no, meron tayong meron tayong network dito. May mga let's say may routers tayo dito. And then we have also another router and another router. Okay, let's say for example, no, we will be using a serial cable. Ito ay serial cable and another serial cable. Okay? Then another serial cable, no? Let's say ito yung ating ano. Okay? Okay, so makikita yun dito yung serial cable, nag-iipot ko lang to sa kabila. Ayan. Okay, ito yung okay, for example, yun, no, ito yung ating serial cable, no? Now, ito merong let's say ang sinusupport nito is the LAN, for example lang, no, LAN 2, for example, or this is the router 1. So, ito yung LAN 1. This is the router 2. So, ito yung kinoconnect niya. Tama. Ito naman yung LAN 2. Okay. And then we have uh, the LAN 3. Okay, ito yung LAN 3, no? Now, as you notice guys, no, itong part na ito, for example, no, guys, ang requirement natin, ang network ID na binigay sa atin, 192.168.1.0/24, na kaya mag-handle, let's say for example, for the LAN 1, 55 hosts yung kaya niyang i-cater. Yung LAN 2, let's say we have 25 hosts. And the LAN 3 is 12 hosts. Then ito may mga link to, no? Let's say ito link A.
link B, and link C. Now, ang kayang, usually, itong mga link na to, in-optimize natin tag to host. So, ang instruction dito, optimize using BLSM. Kasi, ano eh, kailangan natin ma-optimize. Gagamit tayo ng variable like subnet bus para ma-optimize natin. Okay, ano ba yung instruction dito? Ang instruction dito, step 1 is to arrange the network from the largest to smallest. O, yun ang gagawin natin. Arrange the network the network from largest to smallest. Okay, kaya magsisimula tayo sa pinakamalaki. Sa case na yan, LAN 1. Okay, si LAN 1, kung di tayo nagkakamali, ang requirement sa atin ay 55 hosts. Pero, ang problema, yung binigay sa atin na requirement, no, slash 24, ang ibig sabihin, meron kang 255, dot 255, dot 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So basically, ang mangyayari, kailangan natin isipin ano yung tamang IP address, no? Para ma-handle natin kasi gagawa tayo mamaya ng table eh. Ngayon, initially 254 hosts ang kaya nito, pero dahil gagamit tayo ng BLSM subnet mask, gagamit ako ng table. So usually yung ginagawa natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, and 1024. So, gagawa natin ng table. Okay? Gawa natin ng table to mga to. Yan. Okay, ito, yung first row is the number of hosts. Itong second row, yan yung number of subnets o yung inutang. Ilan, no? So, ngayon, ang pinakamalapit sa 55 ay ito. Ito yung closest to 55. Dahil yan yung pinakamalapit sa 55, babaguhin natin yung ating subnet mask. Na initially, ito yon. So, 6 yung host. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na yung host. O, yan yung 2 raised to 6 minus 2. Meron ka lang 62 host. No? Tapos ito, i-raise natin to 1. Meron kang 2 raised to 2. Yan yung 4 subnets. Kaya initially, kung gagawa na ako ng table, let's say I will be applying, no? Kasi ang goal natin dito is gumawa ng table. So, gawa tayo dito. Ito yung network ID. Okay, ito yung network ID. Let's say mag-start ako sa 192.1.0. 168.1.0. Okay, now guys, no? Ito, as we already know, dahil meron kang 4 subnets, ano yung susunod dito? Kasi mag-start na ako sa ano eh, mag-start na ako sa, kumbaga sa ano, ang subnet mask nito, the subnet mask, is slash 26. So bakit? Kasi ang equivalent nito,
is 255. Kumbaga, ang slash 26 is 255.255.192, no? Kapag inad mo yung number ones natin, no? Okay, ito na yon. Ngayon, ilan yung host na kaya niyang i-cater? Ang host na kaya niyang i-cater ay 62. Ngayon, sino ang gagamit? For example, no? Sino ang gagamit? No, nung ating pinaka LAN, no? Okay, ang pinaka gagamit sa atin, si LAN 1, no? So, ang network ito ay para kay LAN 1. Okay, now let's try to ano yung susunod nito, guys? Magbe-base tayo doon sa yung formula, 'di ba? Yung naalala nyo ba yung gagamitin mo tong formula, yung R 256 minus the last octet. So 192 yung meron tayo doon. Yan ay 64. Kaya i-add-add natin yan, no? So magkakaroon ka ng 192.168.1.64. Okay, now, ganito guys, no? Since ito ay BLSM, ang susunod naman natin si LAN2. Ano ba yung meron kay LAN2? Si LAN2 ay 25 volts. Check natin ngayon. So, sa 25 volts, ang pinakamalapit ay ito. Ito yung closest sa 25 volts. So therefore, usually, ang mangyari dyan, 2 raised to 5. Diba? Kasi kung titira mo ito mabuti, uh, ito yung sa LAN2, no? 255.255.255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung number of hosts. Minus 2, meron kang 30. Kaya meron kang 30 available hosts. Ngayon magbabago ito kasi kung mapapansin mo, magwa-1 to. So 24, 25, 26, 27 slash 27 na to. At yun yung kayang i-handle kay LAN2. Okay? Now, ano yung susunod na network? So kung mag-add ka dito, kasi kung ang slash 27 kasi, kung di ako nagkakamali, yan ay dot 2 to 4. Tandaan nyo, no? Ang slash 27 is 255.255.255.224. So, ibig sabihin yan, uh, yung, kung magbibilang ka, 64 yung network, 65 yung host, magbilang ka lang 30, di ba? Plus 32. So, 96 ang susunod. Pero slash 26 na ito. O slash 28 rather. So, 192.168. Okay, slash 28, no? Yun ang susunod. Based doon sa ay, ano muna, slash 96 na. Ngayon, guys, paano naman kay LAN 3? Ito 12. So, pinakamalapit sa 12 ay ito. So, usually, magiging slash 28. Or 2 raised to 5, 255.255.240. Kasi nga, meron kang ihiramin na apat eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung isa subnet mo. Ito yung naka 2 raised to 4. Minus 2, meron kang 14. Kaya 14 available hosts ang kayang i-cater. Tapos ito, slash 28. Ito yung para kay LAN 3. So basically, yun yung mga IP ng mga LANs, no? Na kapag kinonfigure natin mamaya using packet tracer, makikita natin, ito pala yun. Okay?
Now, dalawang links pa ang kailangan ilagay natin, link A and link B. Okay, now, ganito guys, no? Paano ko i-ano yung kay link A? No? Paano ko ilalagay kay link A and link B? Okay, ganito yan guys, no? Para kay link A, ang sabi, ang kaya niyang i-handle dalawang host. So, automatic /30 yun. Pero, paano mo malaman? Magbibilang ka lang 20, ano dito. Kasi 96 to eh. So, plus 16 yan, actually. So, kung titignan mo mabuti, ang susunod na address dyan is 112 plus 16 kasi, no? So, 192.168.112. Yan na yung magiging /30 natin, no? Kasi nga tagdadalawa. Na kaya mag-handle lang tagdadalawa. Now, dahil ito ay 13 na, so susunod, dahil plus 4 ka lang, plus 4 na lang eh. Kasi kung na-recall nyo, ang subnet ito, kung 255.255.255.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung host eh. 2 raised to 2 minus 2. Ito yung subnet na may ibig sabihin /30 is 255.255.255.252. So 256 minus 252, 4. So ibig sabihin, yung susunod dito is 192.168.1.116/30. 2 ulit ang host niya, link B. So yan na yung table natin na gagamitin as a requirement. Okay? Did you get it? No? So yan yung magiging ano natin. Ang pinaka ano dito, ito na yung sagot, yung routing table o yung ating information. Okay. Sige, isa pang example, no? Gagawin natin na mas mas madali. I think you can screenshot. Okay, I can also provide a screenshot, no? Okay, screenshot natin para ano ko to dun, maipost ko dun sa ating ayan. Ayan. Save natin sa download. Okay. So, yun, no? So, kayo, let's try an example again. Ito, mas sisimplihan ko lang. Let's say sa dalawang router lang. So, again, our topic is all about variable length subnet mask. Ito yung dalawang ano natin, router. Then another router. Okay, ito yung ating link A. Let's say ito ang kaya niyang i-handle is ito yung LAN 1. Ang gusto niya is 100 host. Tapos si LAN 2, ang kaya niyang i-handle is gusto niyang i-handle is let's say ano lang 60 host. So fill up natin yung table. Kumbaga ito yung table, ito din nilalaman ng ating table. Network ID, pipilapan natin yan. Yan kasi yung hahanapin sa atin. Yun lang yung isasubmit nyo. Actually, yung kailangan natin. No? Fill up the network ID o yung table. Ito yung subnet mask, number of hosts, then yung para sa ang network siya naka-align.
Intended, ano yung intended network niya? Okay, let's say ang ating initial ID 192.168, yung pa rin, .1.0/24. So ilalagay ko dito is 192.168.1.0. Ngayon, ang unang step, sabi nga, sabi LSM, largest to smallest. Kaya ang gagawin natin, doon tayo sa pinakamalaki. Sa 100 tayo. Magsisimula. Okay, so ngayon, gumawa ka ng table. O, create, ito yung steps. Create table. Ito yung steps natin. Yan yung may 1, yung ginagamit natin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos, 1, 2, 3, wait lang hindi ko lang ito. Ayan. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Okay, so ganito siya. Okay. Kailangan. Isip ko din yung pag-table yan. Ayan. Ayan. So yun, ito guys, no? Ngayon, doon tayo sa LAN 1. Ang LAN 1 may 100 dose. Ito ang pinakamalapit. Closest to 100 dose. So, babaguhin natin yung IP address. For LAN 1, meron kang 192.168.1.0/24. Tapos meron kang 255.255.123.45678. No? So basically, ang mangyari, dahil ito ay 100, tawag ito, nasa 7 ka, ibig sabihin, ito yung magiging host mo. Ito na yung 2 raised to 7 minus 2. Actually, 126 host. So, ito yung number of hosts mo, 126. Ano yung nasabi at mas? O dahil isa lang yung uutangin natin dito, /25. Ang /25 is 255.255.128. No? Yan ang equivalent. Ngayon, ito ay pang LAN 1, yung network na yan. Ngayon, i-analyze natin mabuti. No? Paano ko malalaman yung susunod na network? Okay, doon tayo sa mas maliit, yung susunod na mas maliit, 60 na. Ngayon alam naman natin, kung i-arrange natin, kung i-analyze natin to. Yung 192.168.1.0/25 na may 192 o may 128. Ibig sabihin, guys, from that 1 hanggang that 1, 2, and 6, yan yung 126 hosts. Tapos yung susunod, yung 192.168.1.127, tinatawag ko na broadcast. At yung 192.168.1.128, tinatawag natin yan na, yan na yung yan na yung susunod na network address or subnet, second subnet.
So, ibig sabihin, guys, no, yung susunod ko network ID dito is 192.168.1.128. No, kasi basically yun yung ano, yun yung susunod, no? Then 129, yun yung first host ko. Ngayon, ano ba yung requirement ni LAN 2? 60. So dito tayo magpo-provide, no? Ito yung closest to 60. So kung titingnan natin to, meron kang kay LAN 2, meron kang 255.255.255. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dahil meron kang anim, dalawa yung isa subnet ko dito. So ito ay 128.62. So 64. So 192. So meron ka slash 26. Yun yung 255.255.192. So slash 26. Now, ilan lang kaya niyang i-handle? Dahil ay 2 raised to 6. 2 raised to 6 minus 2. Meron kang 62 hosts. So imagine you have 62 hosts. Okay, that is the concept. Okay, then ito yung pang LAN 2. Okay, now, meron na tayong ano, yung link A na lang. Kasi kinakailangan natin optimize eh. Okay, sa link A, guys, dahil dalawa lang ang pinaka-maximum dito, usually slash 30 na to, na may 255.255.255.252. So, ibig sabihin, meron kang 2 host, number of available host. Ito ay slash 30. Okay? Ito na yung link A. So, pwede kong gamitin dyan. Wait lang ha. Ito yung 192. Wait lang. Anin ko dun sa, swell ko lang dun sa ano. Ayan. Ito yung link A. Ito yung 2 host na may 2 host ka, no? Na may ang slash 30, 255.255.255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung host. Ito yung subnet na may equivalent to 252. So ito yung 2 raised to 2 minus 2. 4, no? Ay, 2 rather. Okay, so basically, ang mangyayari dyan, number available loads is 2. Gagamit tayo ng slash 30. Now, ano lang yung magiging susunod, ano yung susunod na IP niyan? So, depende doon sa ano, dahil ito ay 128. 129 can be used 130 second host, 31 broadcast, 132. Ito na yung magiging broadcast address ito. Kasi nga, apat yung kanyang subnet, no? Kumbaga sa ano, 128, 29, 30, 31 for broadcast, 132. Ito na yung magiging IP niyan. So ngayon, nagamit natin, na-maximize natin, na-optimize natin yung ating mga IP addresses. And that is the topic for the, tawag ito, uh, for the variable length subnet mask. And that is our topic, no? I think yan ay pwede natin i-stop, no? Okay, wait lang.
Stop natin. Okay, wait lang ah. Okay, stop.